Alright, welcome back sa ating YouTube channel mga ka-RBM Tech, 'no. Another day, another vlog na naman mga ka-RBM. So, for today's video meron tayong repair dito sa Paranaque. Ang problema nito ay H52 na error. So, common ang problema ng ganitong Panasonic 'no, H52 palagi. So, itong buwan na 'to 'no, marami na tayong repair nitong error na H52 'no, mga ka-RBM. So, maraming salamat pala sa ating client na nagtiwala sa atin na i-repair ang kanilang washing machine 'no, mga ka-RBM. So, kung isa kang dumaan dito sa ating vlog, so kung nagustuhan niyo po ang ating vlog, please subscribe and click notification bell para lagi po kayong updated sa ating YouTube channel mga ka-RBM 'no. So, dumako na tayo mga ka-RBM sa ating ginagawa. So, ito at binubuksan natin yung likod ng washing machine para makita natin yung motherboard na problema 'no. So, yun mga ka-RBM, narito ang dahilan kaya nasisira ang washing machine at lumalabas ang error na H52. Ang H52 error sa Panasonic automatic washing machine ay karaniwang tumutukoy sa communication error o abnormally sa inverter o motor control circuit. Depende sa eksaktong model, sa maraming kaso ang sira ay nasa mainboard o control board. Ang karaniwang sanhi ng pagkasira ng H52, number 1, power surge o biglang pagtaas ng boltahe o voltage. Minsan kasi ang boltahe natin umaabot ng 240 volts. So ang maximum lang ng washing machine na 'to ay 230 volts. So 'pag na-reach niya yung maximum, so yun magkakaroon siya ng isang, over voltage. Isa ito sa pinakaraniwang dahilan mga ka-RBM. Nasisira ang mga IC, regulator o communication circuit sa board. Number 2, tagas ng tubig. Kapag may tumutulong tubig papunta sa control board o connectors, maaaring magdulot ito ng corrosion o short circuit. Number 3, maluwag o kalawangin ng wiring sa harness. Kapag hindi maayos ang koneksyon sa pagitan ng mainboard at motor, maaaring lumabas ang H52 at sira ang motor or Cool sensor mga ka-RBM. Kung abnormal ang feedback mula sa motor, magti-trigger ang H52 error. Panglima, defective mainboard PCB. Madalas ito sanhi kapag maayos naman ang motor at wiring ngunit H52 pa rin ang error. So, posibleng may sira ang IC. Gaya ng ginagawa natin mga ka-RBM na pinalitan natin yung IC, yun ang problema ng H52. So, hindi lang 'yun nagtatapos ang problema ng H52 'no, maaaring relay or capacitor o iba pang mga electronics components sa board. At pang-anim mga ka-RBM, peste o tulad ng ipis o langgam o daga, 'yan ang number 1 sa nakakasira din sa ating washing machine. Maaari silang magdulot ng short circuit sa PCB dahil sa dumi at moisture. So 'yun mga ka-RBM 'no. Kaya yun ang nagkakaproblema sa ganitong washing machine na H52. Ngayon naayos na natin itong washing machine at dumako na tayo sa deep cleaning dahil ide-deep cleaning na rin natin itong washing machine na 'to para para bago ulit ang dating ng washing machine. So isang dahilan din mga ka-RBM, di ko pa nasabi sa inyo, ang pang-7, minsan maluwag yung saksakan. 'Pag madalas yung natatanggal lagi yung saksakan, yung maluwag yung dun sa saksakan, isa din yun nagko-cause ng pagkasira ng PCB board 'no, mga ka-RBM. So, kasi nagti-trigger yung IC, hindi stable yung supply, eh, minsan mataas ang boltahe natin tapos naglulos dun sa saksakan, kaya nagkakaroon siya ng pagbigla ng supply sa IC, tapos naka-on yung system kaya yun ang problema mga ka-RBM. Kaya make sure niyo mga ka-RBM, yung saksakan niyo naka-fitted or talagang intact dun sa saksakan at dapat siya lang ang may nakasaksak direct to, funnel board. Yun ang magandang, supply sa washing machine para matagal masira ang washing machine. Sundin niyo lang po yung sinabi ko mga ka-RBM, yun ang mahalaga.
para sa ikatatagal ng inyong washing machine mga ka-RBM. Sa deep cleaning naman mga ka-RBM, isa din 'yan sa nire-required mga ka-RBM para manatiling malinis ang drum at yung iba pang mga sensor mga ka-RBM. Kasi 'pag hindi po laging nililinis 'yan mga ka-RBM, ay magkakaroon po ng mga, bara o pagkabara doon sa drain pump motor o drainage or sa mga sensor mga ka-RBM. Yun ang or minsan tinitirhan na pala ng mga daga sa loob. Kaya yun nagko-cause din sa pagkasira ng washing machine. Ito nga pala mga ka-RBM, kailangan dapat 'pag bumili kayo ng washing machine, sprayan niyo agad ng pang-peste, yung pang-ano ng mga insekto, sprayan niyo sa paligid na dun sa paglalagay niyo ng location ng washing machine para maiwasan talaga na lapitan ng mga ipis, daga, et cetera. Yun mga ka-RBM, sundin niyo lang po yun, tsak magiging matagal ang inyong washing machine at panatiliing malinis ang paligid ng washing machine kasi yun talaga ang tinitirhan ng tiyaga. Number 1 talaga ang tiyaga. Sinisira ng wiring or harmness sa loob ng washing machine kaya ingatan niyo ang appliances niyo mga ka-RBM. So yun mga ka-RBM 'no, sana nag-enjoy kayo sa aking YouTube channel, sa ating vlog at kung nag-enjoy kayo mga ka-RBM ay please naman paki-subscribe ng ating YouTube channel para sa ating bayan, sa ating kinabukasan mga ka-RBM para patuloy ang ating vlog mga ka-RBM para marami kayong matutunan. So, sa mga marurunong na, puwede niyo naman i-skip 'to para hindi masayang ang oras niyo mga ka-RBM. So, sa mga bago, kung gusto niyo matuto, keep on watching, then subscribe and click notification bell para lagi po kayong updated sa ating vlog 'no mga ka-RBM. So, hanggang sa muli nating pagba-vlog mga ka-RBM, see you next vlog. Thank you, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless.